Hi Rene. Hi, Coach. Yes sir. So Rene, unsa ka ka-excited sa karong palarong pambansa 2026 home court? Excited kayo, Coach, kay home court na akong dulaan. So, grabe yung experience kay mas doble pa nga effort akong ihatag para sa dula. Sino si Rene Clert Baterbonia, ang pangarap na basketballista agad naputol sa edad na 19. Ngayon nga ay trending na trending ang kanyang pagkawala at mistulang parang may premonition na siya 5 days ago dahil nakapag-post pa siya sa kanyang social media account na now signing off. Kilalanin at panoorin ang basketballistang sikat na sikat ngayon at kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Si Rene Clert Baterbonia ay isang 19 years old na basketball standout mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Mula sa simpleng pamumuhay, unti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan sa larangan ng basketball dahil sa kanyang talento, sipag at determinasyon na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ayon sa mga ulat, ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho bilang mga nagtitinda ng isda upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang 7 anak. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, hindi nagpatalo si Rene. Nakilala siya bilang isa sa pinakamahusay na batang manlalaro sa Mindanao habang naglalaro para sa Ateneo de Davao. Lalong sumikat ang kanyang pangalan nang pangunahan niya ang Davao Region sa makasaysayang kampyonato sa palarong pambansang 2025, kung saan nagtala sila ng kauna-unahang gintong medalya sa boys basketball para sa kanilang rehiyon. Dahil sa kanyang natatanging performance, siya rin ang itinanghal na Most Valuable Player o MVP ng torneo at napabilang sa Mythical 5. Hindi lamang sa palarong pambansa, umangat ang kanyang karera. Naging bahagi rin siya ng Philippine delegation na nagwagi ng gintong medalya sa 14th Asian School Games sa Brunei noong 2025. Sa bawat laban, ipinakita niya ang husay, puso at dedikasyon na naging inspirasyon ng maraming kabataang atleta. Dahil sa kanyang kahusayan, nakakuha siya ng pagkakataong makapaglaro para sa Ateneo de Manila University. Inaasahang sana siyang magsuot ng jersey ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 89 at maging isa sa mga bagong mukha ng programa sa ilalim ng veteranong coach na si Tab Baldwin. Marami ang naniniwalang napakaliwanag ng kanyang kinabukasan sa collegiate basketball at posibleng maging susunod na malaking bituin ng bansa. Ngunit noong Hunyo 8, 2026, nagulat ang buong sports community nang kumpirmahin ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ni Rene Baterbonia at ng kapwa manlalaro na si Divine Adilay matapos ang isang trahedyang naganap sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan, coaches, teammates at sa buong basketball community. Sa murang edad na 19, marami pa sanang pangarap si Rene. Ayon sa mga kwento ng mga taong nakakakilala sa kanya, isa sa kanyang pinakamalaking layunin ay mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Ang basketball ang nakikita niyang daan upang makatulong sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa kanyang pagpanaw, hindi lamang isang mahusay na atleta ang nawala sa Philippine basketball. Nawala rin ang isang anak, kapatid, kaibigan at isang kabataang puno ng pangarap at pag-asa para sa kanyang pamilya. Yes sir. So, kamusta ang team karon? Unsay update sa team karon? Asa ta na stage karon ang team nato? So, karon ang team nato is more on scouting sa mga kalaban. Nag-a-adjust sa among defense and sa mga plays na possible magamit sa game gamit palarong pambansa. So Rene, tanaw nimo every game sa palarong pabansa.
syempre halos tanan supporters nimo sa home court nimo. Tanaw nimo puno perminti ang kuan ang venue ana. Marag coach. For sure na, for sure. Coach. So, Rene, ang imong tibok family ba mo adto karon palarong pabansa? Opo, coach. Sige. So Rene, unsa ang gina-expect nimo na buhaton sa mga kalaban nato against us? Kaya syempre, coming from a palarong pabansa champion, unsa sila kag tanaw nimo unsa sila kagigil na pildihon ta? So, sa among experience, tanan nga makalaban na lahat ng nakalaban namin is times 2 talaga ang ginagalingan nila para lang matalo. So yun. So Rene, syempre after your palarong pabansa, diretso ka na ng Ateneo de Manila. For you, anong unsay pinaka lisod na transition from Davao to Manila? Syempre, yung sa environment, tsaka environment ng Ateneo. Pero sa ACADS naman is parang kaya. Same, almost the same na natin in Davao. So, Rene, in terms naman of basketball, so gaano parang anong tingin mo pinakamahirap na transition sa'yo from Davao to Manila? Syempre, from high school din to college kasi nga sa high school nasa big man position ka and nakita mo naman yung mga players sa Manila at the same time mismo sa Ateneo de Manila ang lalaki. So tingin mo anong pinakamalaking transition for you? Yung transition ko siya is mag-change ako ng guard, coach. Mag-practice akong laro at willing naman talaga ako mag-improve tsaka So tingin mo Rene, anong pinaka special parang pinaka mabigay mo sa team sa Ateneo de Manila? Yung palaging coach, padawag sa court tsaka ibibigay lahat kada laro. Ayun. So, Rene, invite mo naman yung mga taga-Agusan pati yung mga taga-Davao sa mga games natin sa palarong pabansa. So guys, we have a game on May 25, palarong pabansa sa Agusan del Sur. Manood kayo lahat sa mga taga-Agusan o sa mga taga-Davao. Ayun. See you all. Yes, sir! Good job, Rene. Hi, Rene. Paalam, Rene Clort Baterbonia. Maaaring naputol ang iyong paglalakbay ng mas maaga kaysa inaasahan, ngunit ang iyong alaala at inspirasyon ay mananatili sa puso ng maraming Pilipino magpakailanman.